Okay, magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga estudyante ng Pula. Magandang hapon sa inyo lahat. Atin po ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa salita ng hula. Lalo na po ang ating bubuksan ngayon ay ang Revelation, kapayagan, kung saan ito na po ang huling aklat na magwawakas po sa kasaysayan ng mundo na siya nang naglilinaw sa lahat. At ito ay napakaganda dahil ibinigay lang ito po para sa huling panahon, huling araw, at tayo na ngayon ang nabubuhay sa huling aklat na ito. Kaya ating pagsikapan po na maging malinaw ito sa inyong pakinig, at ating hilingin din sa Panginoon na i-guide po tayo sa magitan ng banal na Espiritu. Tayo po umupo upang manalangin. Dakila po namin, Ama, makapangyarihan ka po sa lahat. Puno ka po ng biyaya, puno ng pagmamahal, puno ng kapayapaan, at higit sa lahat na sa oras na ito, nawa kayo aming kasama sa magitan ng banal na Espiritu upang bigyan po kami ng karunungan, kaalaman, maunawaan po namin ang mga malalalim na salita ng hula na ito po ay inyo ibinigay sa huling iglesia at sa huling panahon. Inyo ito ipagkaloob sa inyong mga anak upang maliwanagan ang buong mundo sa liwanag ng katotohanan ninyo pong pinagkaloob sa amin sa huling panahon. At nawa po yung pagbasbas ay aming tanggapin, lalo na po sa kapakinig, mabuksan ang kanilang kaisipan, mga puso, na kanilang pagkaunawa ay magbigay ng katatagan sa kanilang paglilingkod sa inyo. Ito po nalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang pangalan ng Panginoon sa hapon na ito. At sa muli, ang atin pong buksan ay ito pong mga malalalim na hula sa Revelation, na dito na po inyong makita ang kagandahan ng katotohanan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia dito po sa nagwawakas na kasaysayan ng ating mundo. Kaya ngayon, bubuksan po natin muli ang aklat ng Apokalipsis upang maintindihan po ninyo kung ano po ang ibig sabihin sa Revelation. Ngayon, itong Revelation po ay bigyan natin munang pasiuna bago natin yan tatalakayin ang Revelation, kung bakit may Revelation, kung bakit po may kapayagan. Ito po ang nakasaad sa Acts of the Apostles 583.1. Ito po nakasaad, no? This revelation was given for the guidance and comfort of the church throughout the Christian dispensation. Yet, religious teachers have declared that it is a sealed book and its secrets cannot be explained. Therefore, many have torn from the prophetic record, refusing to devote time and study to its mysteries. But God does not wish His people to regard the book thus. It is the revelation of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants the things which must shortly come to pass. Blessed is he that read it, and the Lord declares, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Alam niyo po, marami ang ayaw magbukas na Revelation. At sa atin po, ating buksan dahil ang akala ng iba, mga misteryo na napapaloob dito. Ngunit hindi alam ng marami nga ito na pala ang kapahayagan ng Diyos. Ito po nakasaad. In Revelation are portrayed the deep things of God. The very name given to its inspired pages, the Revelation. Kaya po tandaan natin, kaya nga pinangalanan siyang Revelation dahil pinahayag na, kapahayagan, nilinaw ng Diyos. Contradicts that the statement that this is a sealed book. So, pag sinabi pong sealed book, alam niyo pang sealed book, ang Daniel po yon. Ang Revelation, kapahayagan po yon. So, dapat malinaw nating ma-explain ang Revelation. A revelation is something revealed. The Lord Himself revealed to His servant the mysteries contained in this book. Kaya ni-reveal na, pinakita na, pinahayag niya. And He decides that they shall be open to the study of all. Alam niyo po, kung maunawaan lang natin to, dapat pag-aralan natin lahat to. And its truths thus are addressed to those living in these last days and in this earth's history. So, ito palang mga katotohanan ay in-address po sa mga nabubuhay sa pagwakas na nakasaysayan ng mundo. Ganun din,
as to those living in the days of John. Now, some of the sins depicted in this prophecy are in the past. Kaya po, kung ating tingnan, may nakaraan na dahil sa panahon ni John, nakaraan na po yun. Some are now taking place and some bring to view the close of the great conflict between the powers of darkness and the prince of heaven. Now, kung tingnan natin po ang pagkasaad dito, let none think, because they cannot explain the meaning of every symbol in the Revelation, that it is useless for them to search this book in an effort to know the meaning of the truth it contains. So, marami kasi pong nagsasabi na useless lang magbukas ng Revelation, hindi naman maunawaan. At ang sabi po dito, the one who revealed these mysteries, John, will give to the diligent searcher for truth a foretaste of heavenly things. Yun, kung talagang masika po tayo, yung nagbigay na nag-iisang Diyos doon sa misteryo na ipinahayag ng Diyos kay Juan, magbibigay din sa atin ngayon sa mga masikap na nagsasaliksik po ng katotohanan. Now, ito po nakasaad in the Revelation, all the books of the Bible meet and end. And here is the complement of the book of Daniel. So, ano po ang Revelation? Siya po ang complement ng book of Daniel. One is a prophecy. Ano po ang prophecy? Yung book of Daniel is the prophecy. And the other, a revelation. So, ang revelation, kapahayagan. Ang prophecy, yung po kay Daniel. The book that was sealed is not the revelation. Yun, tandaan nyo yun. Ano po ang sinilyoan pala? Yung pong aklat ni Daniel. Kaya po nakasa doon, sealed the book, shut up the words sa Daniel, no? So, ang sabi dito is not the revelation, but the portion of the prophecy of Daniel relating to the last days. So, yung nakashut up doon, nakasilyo doon, is portion, kabahagi po sa mga prophecy ni Daniel na ito'y tumutukoy sa huling karawan. Daniel commanded, but thou, Daniel, shut up the words, seal the book, even to the time of the end. Now, ito na po kailangan maintindihan natin, no? Ano po itong revelation na pinahayag? Now, i-summarize po natin muna bago tayo magbigay ng detalye. Kaya nga po matagal ito matapos ang ating pag-aaral dahil hindi po basta-basta mag-aaral tayo ng revelation. No? Itong summary, i-summarize lang natin muna para magkaroon po kayo ng view sa revelation. Now, ang chapter 1, 2, 3 ng Revelation, the 7 churches po yun. At the second coming. Makita nyo po na may 7 churches, may second coming. Ano naman yung 7 churches na yon? Kung inyo pong tingnan, hindi po nagbigay ang Diyos ng 7 simbahan. Hindi po. May kahulugan lang ang 7 churches. Anong kahulugan po noon ng 7 churches? Dito po makita natin na may kahulugan yon. Ngayon atin pong linawin yan isa-isa sa mga masunod nating pag-aaral dito po sa ating YouTube channel. No? So, ito po ang nakasaad. The names of the 7 churches are symbolic of the church in different periods of the Christian era. The number 7 indicates completeness and is a symbolic of the fact that the messages extend to the end of time. While the symbols used to reveal the foundation of the church at different periods in the history of the world. So, ang church po, condition of the church, isa lang ang church. Kaya hindi po condition of the churches, hindi po condition of one church, mayroon siyang 7 period in the Christian era. Periodo siya po, parang may 7 siyang karanasan, may 7 panahon, may 7 siyang kasaysayan. Hindi po siya 7 ang iglesia, talagang 7 ang iglesia. Isa lang ang iglesia, dadaan lang siya sa 7 kapanahonan or 7 kasaysayan, 7 periodo para po makumpleto ang kasaysayan ng nag-iisang iglesia ng Diyos. Ang iba po hindi nila naintindihan. Akala nila may 7 churches na may 8 daw. May 8, baka may 9 pa. Hindi po yun ang kahulugan niya. Isa lang ang bayan ng Diyos simula noon. Pero may iba-iba siyang istorya, may iba siyang karanasan, at wala po sa karanasan na ang sabi doon, may pang-8 iglesia. Wala po yun sa Biblia. No? So, nagkakamali po ang magsasabi ng ganun. Walang 8, mali po yun. Hanggang 7 lang po. Na ang 7, baligamgam. Pero may mainit, yun na po ang pinanawagan na yung mainit, yun po ang mga reformador. Pero yung maligamgam, yun po ang ika-6, nasa
Nagsipasimula ng ikapitong iglesia, remnant siya ng ika-6. Yung pong maligamgam, remnant siya ng ika-6. Siya pasimula ng ikapito at hindi siya ang remnant ng ikapito. So may remnant pa po ang ikapitong iglesia. No? So siguro ating buksan yan sa masunod nating pag-aaral. Now, Revelation 4 and 5, regarding God's throne, pinakita po dyan ang trono ng Diyos, mayroong 4 living creatures, mayroong kung pag-aralan po natin, mayroong leon, mayroong parang tao, mayroong parang baka, palibot po ng trono, mayroong parang agilang lumilipad. At bakit po linagyan ng Diyos yun? At may mga mata pa sa palibot, sa harapan, sa likuran, sa loob, may mga mata siya na may kahulugan din. May rainbow din na nasa itaas ng trono. May bahaghari. No? Kung nating tingnan itong Revelation chapter 4, makita nyo kung ano kaganda po ang langit. Lalo na ang trono ng Diyos. So, kung ating pag-aralan yan, makita nyo po kung ano kaganda ang Revelation 4 and 5. Siguro, atin pong detalye yan. Revelation 6 and 8, the seven seals. Alam niyo po, may 7 selyo. Ano itong 7 selyo? Hindi po ito ibinigay ng Diyos na hindi may maunawaan. Binigay ng Diyos yan, 7 selyo. Umiyak si John dahil hindi niya maunawaan sa simula. Pero sabi ng anghel, huwag ka nang umiyak. Mayroon nang magbukas ng 7 selyo. So kung ating tingnan itong 7 seals po, napakaganda yan, 7 seals na yan, no? At yan po pala ay 7 na religious history, kasaysayan pa rin ng iglesia, na kung saan ang mga aral po niya nagpabago-bago dahil po may gumagawa ng hindi maganda dyan sa kasaysayan na yan. Hanggang sa magbukas ang ikapitong selyo, yun na po ang ikapitong selyo, half hour silence heaven, half hour, buksan din natin yan kung bakit may half hour, at kung anong kahulugan ng half hour, yan po sa seventh seal. No? Now, bago mangyari po na magkaroon ng second coming, magkaroon po tayo ng muna ang Panginoon ng sealing of the 144,000. Yung Revelation 7, mayroon na 144,000, silyuhan po muna yan. At kung ating tingnan, bago mag-close of probation, ang sisilyuhan niya ang sealing of the 144,000. Yung Revelation 7, mayroon na 144,000, silyuhan po muna yan. At kung ating tingnan, bago mag-close of probation, ang sisilyuhan niya ay 144,000. At yung pagsilyo dyan, pag nasilyuhan sila, isasara na ang mensahe at pagkatapos po, sila lang ang makakatayo sa 7 last plagues. Ang sealing po, palatandaan, para sila makikilala na kapag nagalit ang Diyos, mayroong pagkakilanlan yung mga tao ng Diyos na may selyo. At yung walang selyo po, mabibigo silang tanggapin ng Diyos. No? So, napaka-kaunti lang ang masilyuhan. At ipinakita din niya Revelation 7 doon sa langit na may great multitude. Sa langit po yung great multitude na vision. Hindi po dito sa lupa, sa langit na po yan. Now, yung Revelation 8 and 9, yan na po ang 7 trumpet. Yung 7 trumpet, makita nyo po, yan po pala ang 7 history ng political and military history. Kaya po may gera yan. 7 na history ng war, ng gera. 7 trumpets, no? Then, ang Revelation chapter 10, nandyan yung great disappointment. Pinakita dyan ang kasaysayan nila Miller na nagkaroon po ng kabiguan sa kapanahon nila Miller na akala nila ay darating na ang Panginoon noong October 20 to 1844, subalit nabigo sila dahil nakahula po sa Revelation chapter 10, no? At makita nyo ang anghel dyan na nagbigay kay John ng balumbon. Ang anghel na nagbigay kay John ng balumbon ay nakatayo sa dagat at sa lupa. Ang kanyang kabila, ang kanang pa ay nasa dagat at ang kaliwa ay nasa lupa, na ang kahulugan niyan ay pang buong mundo, dagat at lupa. Na maliit na balumbon, kabahagi po, yan ang maliit na balumbong kinain. Ay ating pag-aralan bakit maliit na balumbon lang at kinain niya, pumait ang kanyang tiyan. Matamis sa kanyang bibig, pumait naman sa kanyang tiyan, no? Yan ang Revelation 10. Now, Revelation 11, may 2 witness. At sa verse 1, kung tingnan niyo po ang Revelation 11, ang gusto ng Diyos, susukatin ang templo, ang simbahan, susukatin, nasa Revelation 11, at ang mga aral, ang altar,
at ang mananamba susukatin. Alam niyo po, ang panukat ng Diyos, alamin natin yan sa pag-aaral sa susunod dahil lahat tayo ay susukatin, pati simbahan natin, no? Then, mayroon diyang to witness. Ang to witness, dalawang saksi. Ang iba po, hindi nila maintindihan. Akala nila yung to witness ay tao yan. Hindi po tao yan. At may dalawang olibo din at dalawang kandelero. No, pinatay ang dalawang saksi. 3 araw at kalahati na sa lansangan ng Sodoma at Egypt at sila hindi nilibing, ngunit sila nabuhay after 3.5 days. Alamin natin po dahil kung pag-aralan natin yan, ay napakagandang kasaysayan po yan ng dalawang saksi. Ano po itong dalawang saksi? Ano ang dalawang olibo? Ano ang dalawang kandelero? Pag-aralan po natin yan, napakaganda. So kung hindi nyo na naunawaan, unawain natin paunti-unti hanggang sa maintindihan nyo lahat. Sa Revelation 12, inyo pong makita Revelation 12 na nariyan ang true church, totoong iglesia. Babae ang pinakita po dyan, ang babae na may araw sa kanyang damit. Ang damit niya ay araw, may buwan sa kanyang paa, at may mga bituin sa kanyang ulo. 12 bituin. Bakit po pinakita na ang babae may araw, may buwan, may mga bituin? Napakaganda po. At may dragon dyan na nagalit sa babae. At kung tingnan nyo po, ang kasaysayan dyan, pinakita na ang nalabi ng babae na may patutuunan ni Jesus. Nag-iingat sila ng kautusan ng Diyos at may patutuunan ng ating Panginoong Jesus. Dyan po, Revelation 12. Makita natin po, pati yung persecution, pinakita sa Revelation 12. Yung dragon na nag-persecute, pinakita dyan sa Revelation 12. No? Nandyan ang 1,260 years na persecution. Pinakita po dyan sa Revelation 12. Atin pong sariwain yan para makita nyo po ano kaganda ang Revelation. At ang Revelation 13, pinakita din po dyan ang mark of the beast. Kaya dapat matalino po tayo, mag-aaral ng Revelation, lalo na Revelation 13, maunawaan natin kung ano itong mark of the beast, no? Kung ating mabuksan yan, maintindihan natin ano ang mark of the beast, ano ang seal of God, ano ang mark of God, seal of God. Ayan, yung sign of God or mark of the beast, makikilala po natin sa pag-aaral natin. Sana po maging malinaw ang atin pong pag-aaral dyan. At Revelation 14, pinakita po dyan ang mga kaugalian ng 144,000, yung characteristics ng 144,000. Pinakita din po yan ang tatlong mensahe ng tatlong anghel, yung triple angels messages. Yan po, nariyan ang present truth. At yan po ang message na yan sa Revelation 14, ang full messages ng 3 angels ay nariyan na po ang pagdadala na ang tawag po the sealing message. Ang mensahe po na magsisilyo ay narito po sa Revelation 14, no? At yung masilyuan nariyan sa Revelation 14. Now, kung hindi po kayo mag-aral, di nyo ma-detect po kung sinong sisilyuan, anong mensaheng dala, at lalo na po sa mga naghahantay sa second coming, baka po magsara ng awa, hindi tayo masilyuhan sa pamagitan ng silyo, ng mensahe po ng 3 angels message. No? Sana po malinaw nating pag-aralan yan. Revelation 15 and 16, pinakita diyan po ang 7 last plagues. Ang 7 last plagues, ang 15, yan ang preparation for the 7 last plagues. At ang 16, yan po ang 7 last plagues. Yung galit ng Diyos na walang halong awa, papakita po ng Diyos kung paano siya magbigay hatol sa mga masasama, sa mga hindi po maliligtas. No? At sa mga maligtas, ano ang kanilang kasiguruhan sa mga maligtas? Yun na pong silyo. Alam niyo po, bago si Jesus darating, ay sisilyuhan niya muna ang mga tao, ang 144,000, dahil ang 144,000 sila lang ang titingala sa langit para salubungin ang ating Panginoon sa mga alapaap ng langit. No? Ngayon, ang great multitude po, hindi sila sasalubong, nariyan lang sila sa lupa, bababa sa Jesus na ang sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, na atin pong hinintay ang Panginoon, yun lang pong 144,000.
At nang napakaganda po doon sa 144,000, kahit may namatay na, mayroong special resurrection po sa 144,000 na namatay. At yung mga buhay na hindi dumaan ng kamatayan, isasama po yung mga namatay sa mga tinawag pong mga first fruit, unang aanihin sa lupa. Pag naani na po sila, kasi po ani, nagsimbolo ng pagkarit or pag-aani, ang ibig sabihin po, pagtitipon ng mga maligtas, ang unang titipunin, ang tawag po ay first fruit, ang 144,000. No? So, napakaganda po pag nag-aaral tayo ng hula. At sa Revelation 17, pinakita po ang false church, ang Babylon, the mother of harlots, mother of harlot, at mayroon siyang daughters of Babylon. Daughters dahil po napakarami niyang anak. So may mother, at dahil po may mother, mayroon ding daughter, no? So yung mga sumunod sa kanyang tradisyon, sumunod sa kanyang mga gawa na hindi para sa Diyos, yun po ay magiging mga anak sila ng Babylon. Kaya nga po, may sigaw dyan sa Revelation 18, "Come out of here, my people." Ang Revelation 18 po, ang verse 1, pinakita dyan ang isa pang anghel, dahil yung 3 angel po ng Revelation 14, tatlong anghel, tatlong movement, tatlong pong mga kilusan yon na ipinakita. At itong last, yung Revelation 18, ang Revelation 18, may isa pang anghel, na ito na po, magliliwanag siya sa buong mundo at siya pong magtatapos sa gawain, siya pong magbibigay ng last final warning, ang another angel po na ipinakita ng Revelation 18, no? So, ang another angel, ito yung mga taong mga nasa side ng mga reformador, mga tao sila pong na-reforma, na bago dahil napakinggan nila ang mga salita ng Diyos at sinunod, sinasapuso, minahal at kanilang iniingatan, at sila yung mga taong ang tawag po mga reformers. Yan po, pinakita din yan sa Prophets and Kings 6:7-8. At kung tingnan nyo po ang 9:10, makita natin ang 9:10, Revelation 9:10, the last conflict, at bago ang second coming. Ayan na po, mayroong huling labanan bago ang second coming. At pagkatapos po, dahil ang 7 salot ihulog, dito may labanan pa dahil makikidigma sila sa darating, pero tatalunin sila ng ating Panginoon dahil siya pong hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At magtatapos na po ang kasaysayan ng mundo at magsimula ng millennium sa Revelation 20. Si Satanas ay gagapusin, ibig sabihin po wala na siyang power, at dito ibabaon siya dito sa lupang ito, sa mundong ito. Hindi naman ibaon sa lupa, kundi tatakpan ang sanglibutan ito, hindi na siya makapanhik sa langit. At wala na siyang madadaya pa, maghintay siya ng 1,000 taon. Dahil po after 1,000 taon, doon tayo sa 1,000 taon sa itaas, mag-enjoy sa lugar ng Diyos. At doon po, ang mga reward ng lahat ng mga maligtas ay pagkaloob ng Diyos doon. At ang mga gantimpala po, ang ibig sabihin, mga tatanggapin nilang gantimpala, pati na ang mga kanila pong mga ibinigay ng Panginoon ng mga pangako na sila ay mamamasyal kung saan pagkaloob na ng Panginoon doon sa langit po. No, 1,000 taon tayo doon sa langit. At pagkatapos ng 1,000 taon, ay babalik dito sa lupa. Ang bagong syudad, ang bagong Jerusalem, ibababa dito sa lupa. At pagkatapos ibaba dito sa lupa, ipinakita po na itong lupa, ito po ang lilinisin ng Panginoon, ang syudad ng Jerusalem galing sa langit, ibababa dito sa lupa. At itong lupa po, dahil ang lahat ng mga masasama ay bubuhayin, lahat ng masama bubuhayin para po parusahan na sila sa apoy, sa tinatawag pong dagat-dagatang apoy. Dito na po sa lupa yun. At ang mga banal kasama po dito na sa baba, ang Jerusalem dito na sa baba. At yan po, magpapaulan ng apoy ang Panginoon para mapupugnaw at lilinisin itong mundo
At pagkatapos malinis ang mundo, pati ang ugat, ibig sabihin po pati si Satan, kasama po na mapupugnaw. At itong mundo, dito na ang gagawin ng Diyos na tahanan ng lahat ng mga maligtas. At lahat po kasama na ng ating Ama, ang kanyang kaharian, dito na po sa lupang ito. No? Napakaganda kaya sa mga mag-aaral po ng hula, lalo na po ang Revelation, binuksan na sa atin ang Revelation para makita nyo po na ang Revelation, inihanda yan para sa mga mapalad, sa mga maingat, sa mga nakikinig, sa mga nag-aaral, at sa mga tumutupad. No? Revelation 1:3, mapalad ang mga nakikinig, nagbabasa at tumutupad sa mga salita ng hula. At sa Revelation 22:18 and 19, binigyan tayo ng babala na huwag dagdagan ang hula, huwag din bawasan ang hula sa aklat na ito, dahil po kung dagdagan at bawasan, ayun, madadagdagan din ang ating salot, mabawasan din ang ating bahagi doon sa aklat, doon sa kahoy ng buhay. Now, kung tingnan natin ang Revelation 22, ito na pong pangwakas na chapter ng Revelation 22. May babala ang Panginoon dito, kaya po tayo mag-aral dahil ang sabi, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos sa mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya po, huwag na tayong magdagdag. Ang ating gagawin, mag-aral hanggang maging kompleto po tayo sa pag-aaral. Kung ang sino man ay mag-alis na masalita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Alam niyo po, pag atin din pong alisin ang iba doon, kulang kayo sa pag-aaral, hindi nyo naintindihan na kailangan palang pag-aaralan, o baka po may maalis din sa atin dahil napakaraming kulang natin. Kumplituhin lang ang pag-aaral ng Revelation, no? Huwag dagdagan, huwag ding bawasan. Isa dito sa napakaganda po yung verse 14. Alam niyo po, mapapalad ang mga naghugas ang kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa magitan ng mga pintuan. Now, kung inyong tingnan po ito, tinranslate lang ito ng ganito sa Ingles. Alam niyo po ito sa Ingles. Blessed are they that do His commandments. Ayan. Blessed are they that do His commandments. So, yung pong mga nag-iingat ng kautusan, sila lang pong mapalad, that they may have the right to the tree of life, that they may enter in through the gates into the city. So, sa Tagalog po, yung commandments, pinalitan niya ng damit. So, yung damit pala na sinasabi dito, hugasan ang kanilang damit, naghuhugas ng kanilang damit, nag-iingat po ng kautusan yon. So, ibig sabihin, malinis po. Pag naghugas ka, di ba, malinis. Now, pag nilinis nyo, ang hinuhugasan yung o nilalabahan na damit, kasi naghuhugas dito, paglalaba, paglilinis po yon. Pag malinis, walang mancha, ibig sabihin po, nag-iingat yun ng kautusan. Na kung inyo pong napansin ang Revelation 14, ganun din po sa Revelation 14, may sinabi din dito sa verse 12 na kung inyong pansinin ito, napakahalaga din po. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Alam nyo po, pagtsaga, pagtitiis, pagtsatsaga ng mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Tsaga lang po. Kahit sa mga persecution, kahit sa mga pagsubok, tsaga lang kayo. Kung ano man ang inyong napag-aralan, kung ano man ang ating naunawaan, kailangang sundin. Pag dumating mga pagsubok, lalo na sa persecution, tsaga po. Tsaga din po tayo magsamba. Tsaga din po tayo mag-missionary work. Tsaga tayo na mag-share sa ating kapwa. Ang pagtsatsaga po ay kailangan natin sa mga banal na mga nais maging kasama ng ating Panginoon, nais maligtas, nais masigurado ang kanilang buhay. Magtsaga po tayo sa lahat ng bagay, pati na po sa persecution. Magtsaga pa rin tayo sa pag-iingat ng kautusan ng Diyos. No? So sana ang ating pag-aaral na ito, bagaman medyo mahaba ng konti, summarize lang po ito. Nagsasummarize lang po tayo sa Revelation para po
hindi po kayo magkukulang dahil po pag nakita natin, ito po ang nakasaad dito, no? Prophecy alone holds the answer. Prophecy alone holds the answer to that question of thinking people. Alam niyo po, propesya lang po ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng inyong pangamba, lahat ng inyong iniisip, sasagutin na po tayo ng propesya. The prophecies which the great I Am has given in His Word, uniting link after link in the chain events. Ayan po, napakaganda, chain, nagkakadinang mga kasaysayan. From eternity in the past to eternity in the future, pati future po, pinaalam na sa atin, tells us where we are today in the procession of the ages, what may be expected in the time to come. All that prophecy has foretold us coming to pass until the present time has been traced on the pages of history, and we may be assured, binigyan na tayo ng kasiguraduhan, that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Nasa kayusan po, ibibigay ng Diyos. So, purihin ng Diyos sa hapong ito, na sana po hindi tayo magkulang sa atin pong pag-aaral. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Subaybayan nyo lang po dito. Kahit po medyo mahaba kung minsan ng konti, ang iba po ay pagtsagaan lang natin. Ako sinushortcut ko lang ang iba para hindi tayo po masyadong mahaba ang ating pag-aaral. Ito po ang summary ng Revelation 14. Maaring may mga kulang pa dyan, hindi ko nabanggit dahil napakadami po ng prophecy sa Revelation. Marami pa rin hindi natin binanggit. Mga major po yon na kailangan nating maintindihan. Ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen. Manalangin po tayo. Dakila po namin Ama, maraming salamat po sa oras na ito, sa aming pag-aaral, na sana naunawaan namin ang inyong kapayagan dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang pangwakas na aklat na dito magtatapos ang Ebanghelyo, at ang mga kapatiran, mga kaibigan, mga nais makinig, na sila rin po makaunawa na mabuksan ito sa aming kapanahonan dahil ito na ang huling aklat, huling magbibigay babala para po mahanda kami sa nalalapit ng pagparito ng aming Panginoong Hesus, na hindi po kami magkulang at hindi kami mabibigo sumalubong sa Kanya. Kasama na ngayong mga mahal sa buhay, aming mga pamilya at mga anak, at lalo na inyong iglesia. Ito po yung dalangin, ang karunungan at kaalaman, hiniling namin lagi, ang banal na Espiritu o pag-guide kami. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, maraming salamat po sa lahat. Purihin ang Diyos, at nawa po sa oras na ito, nabigyan tayo ng higit na pagkaalam ng katotohanan. Pagpalain ng bawat isa in Jesus' name.